yung ministro, may hawak na lalagyan, mayroong krus. Ayan no, may krus. Kung isusunod nyo, kung talagang totoong ministro namin yan, eh di ba nag-e-expose ka kuno? Nag-e-expose ka kuno ng kulto, eh bakit hindi mo i-expose kung sino talaga yung mga yan? Bakit? Kasi alam mo na hindi naman talaga miyembro, lalo't hindi naman ministro ng Iglesia ni Cristo yan. Tanim mo lang yan para mapaganda yung imahe ng content mo base doon sa gusto mong maipakita sa mga viewers mo na alam mong kakagatin nga. Ganyan kang uri ng vlogger eh. Tuloy natin. That's home, yeah. Okay. He invites me in, tells me to sit down. I was an idiot. I started following him to his kitchen. But I sit down, and that's when I noticed. This is the funniest thing. Why does bro have beer sitting out? Kita ninyo mga kababayan, pansinin ninyo. Saktong-sakto, yung leksyon na kung saan pumasok siya, na nag-record nga sila, yung leksyon that time, ay tungkol nga sa pag-inom ng alak. Tapos yung ipinakita niya dito, eh merong beer doon sa table ng kesyo ministro kuno. Loko, no? Alam mo, vlogger, walang matinong tao yung magbubunyag ng sarili niyang baho. Tandaan mo yan, Krishna. Ano? Kung ano man yung YouTube channel mo. Kaya nga sa loob ng Iglesia ni Cristo, tinuturuan kami kung paano magiging sakdal. Hanggat maaari, alisin na namin yung mga kasalanan na nagagawa sa nakaraan. Hindi itinuro sa amin ng aming namamahala na gumawa na lang ng pagkakasala kapag walang nakakakita. Tapos ngayon, ipapakita mo, ministro pa ng Iglesia ni Cristo, na merong bisitang papasok, tapos iiwang nakatiwangwang lang yung beer. Aba naman, aba naman. Eh po ba, halatang gusto mo lang manira. Kung hindi man, eh gustong-gusto mo lang makaakit ng mga manonood sa'yo. Bakit? Kasi nabalitaan mo na ang Iglesia ni Cristo, kapag pinag-usapan sa Pilipinas, eh talagang nagtitrending, gaya ni Epi. Kaya ginaya mo na rin, aba, matalino ka rin talaga pagdating sa kalokohan, ano, pagdating sa kaching-kaching. Kaya nagagawa mo yan. Eh nagkamali ka. Nagkamali ka ng binangga. Yun ang masasabi ko sa'yo. Tuloy natin. Outside. These were the same guys that were preaching never to drink alcohol. You just got 2 cans of beer. Di po ba? Ngayon, ikinakatwiran niya. Ito yung mga tao na nagsasabi na huwag uminom ng alak, pero bakit may beer siya? O loko. Bistong-bisto nga kalokohan mo. Di po ba? Ang gusto mo lang talaga, masira ang imahe ng Iglesia ni Cristo. Yun lang yun. I'm good, man. No, yeah, I mean, I was just trying to see like what it's like to get in and stuff. Oh, you must join us. You must join us. So, to join us, you have to be baptized. So you are clean of your sins. You have to be baptized. Kailangan mo umanib sa loob ng iglesia at mabautismuhan para malinis ka. Eh, hindi naman ganun kadali yun Mr. Vlogger. Hindi ganun kadali yun. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ganyan. Hindi ganyan ang uri ng pagmimisyon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi bautismo agad. Hindi. Alam mo kung paano kami magkakay? Secret ko na yun. Bakit? Eh baka kasi magamit mo na naman sa kalokohan mo. Pero hindi bautismo agad ang ipinangakit namin. Ang sinasabi namin doon sa mga nais naming imbitahan. Hindi bautismo agad dahil may proseso dyan. Eh ngayon, dito pa lang, huling-huli ka na talaga. Na talagang gumagawa na lang kayo ng scripted na play para maidagdag doon sa content mo. Para masabing meron kang matibay na batayan kahit wala naman niyang katotohanan. Tuloy! You are the one true church. All the other church, even if you accept Jesus, all that you will not be going to salvation. You will suffer miserable. Okay. So if I don't join you guys, I'm gonna be suffering. Bagsak sa terminologies. At this point, this guy sounded more like he's from Miami trying to sell me a course. I mean, he is a good salesman. At this point, I was wanting to join. Are you guys like a cult or something? Eto na. Tignan ninyo yung parting yan. Yung ministro, may hawak na lalagyan, mayroong krus. Ayan no, may krus. Kung isusum ninyo, siya na nga may sabi, itigil na nga natin sa parting ito, siya na nga may sabi, di ba? Wala siyang nakita na kahit anumang krus sa loob o sa anumang bahagi ng kapilya. Tapos doon sa video na yon, yung ministro na sinasabi niya kuno, eh may hawak na kung ano, tapos may logo na krus. Aba, mukhang hindi naging malinis ang pagtatrabaho niyo dyan, ha? Mukhang nagkamali pa kayo ng ginamit na props. Ano? Eh ngayon, talagang napapatunayan, gawa-gawa lang. Ako, convert ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ganyan na naging proseso sa akin. Masasabi ko yun. Dati rin ako nga, nasa Iglesia Katolika. Kahit magpakitaan pa tayo ng birth certificate dito, ipinanganak ako ng Katoliko. Pero buhat ng ako'y mamulat dahil ako'y nagsuri, eh ang totoo, masasabi ko na talagang sa pagsusuri, dyan malalaman ang katotohanan. Huwag ninyong isara ang inyong mga puso, mga kababayan. Huwag kayong pumaris dito sa taong ito na bukod sa sarado ang isipan, napakabastos pa. Wala pang respeto sa relihiyon na tumanggap sa kanya, kumausap sa kanya, nagbigay galang pa sa kanya, pinapasok, pinalabas siya sa bahay-sambahan ng ligtas at mapayapa na wala namang ginawa sa kanya. At kung mamasamain niya yung ginawang pagsisita sa kanya dahil sa pagre-record niya, anong mali doon? Eh siya naman ang nakagawa ng pagkakamali sapagkat labag po yun sa tuntuning ipinaiiral doon sa establishmentong iyon. May karapatan ang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na sawayin ang alinmang mga paglabag sa tuntunin na pinaiiral sa aming mga kapilya o kahit na sa establishmento ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ang payo namin, maging mapanuri tayo sa mga ganitong uri ng tao
na nais ay siraan lamang ang Iglesia ni Cristo, pagkakitaan sa sarili nilang pamamaraan, at bukod sa siraan, manipulahin yung mga kababayan natin para hindi na magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang din po, mga kababayan, mga kapatid. Hanggang sa muli, paalam.